Okay, okay, okay. Pakisulat ha. Sino ang tunay na relihiyon na sa Diyos? Ang Catholic ba or ang Islam? Sino ang relihiyon na sa Diyos? Ang Catholic ba or Islam? Nasa Diyos. Ay, parehas din. Parang ganun, ganun. Opo, opo, opo. Oo, hindi natin tinututulan. Magbibigay lang ako ng magbibigay lang ako ng clarification, brother moderator, no? Yung tanong nakabatay doon sa unang stand. Okay, magsisimula na ako. Wait lang bro. Ano yung sinasabi nila? Ano yung sinasabi nila sa puno? Nakabatay. Ano yun? Nakabatay sa di ko na kung ano yung nakabatay. Yung tanong, bro, Wala yung kasi tanong, yung signal. kukuha ka ng tanong doon sa linatag ko. Sa first stand. Ah, Ano yung dati? the same pa rin bro. At saka yung halimbawa, yung categoricals, pag mag-object, tapos mayroon siyang paliwanag ba yung sakuan. Matinsikans yata yun. Okay, okay. Ayun pa rin, yung tradition natin. Okay. Okay. Bismillah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa aking po mga kababayang mga Kristiyano. Saksihan niyo po sapagkat ang magiging tema sa oras na ito ay hindi lang Katoliko ang matasagasaan. Lahat kayo ng mga Kristiyano na ang pinaniniwalaan ay ang Biblia. Lahat kayo dito masasagasaan sa topic na ito. Okay. Bakit? Sapagkat para mapatunayan mo, Catholic, tandaan mo, ilista mo na dyan. Para mapatunayan mo na ang pananampalataya mo, ang tamang pananampalataya, kailangan ang pinagbabatayan mo ay tamang batayan. Yan ang premise ko. Anong premise ko? Para mapatunayan mo, Catholic faith, na ang pananampalataya mo ang tamang pananampalataya, kinakailangan, Catholic faith, ang batayan mo ay tama. At ano ba ang batayan ni Catholic faith? Ang batayan niya ang Biblia. Kaya kung ang Biblia ay mali, mali na rin ang pananampalataya ni Catholic. Tandaan nyo, kapag mali ang pananampalataya ni Catholic, kapag mali ang batayan ng pananampalataya ni Catholic, mali na rin po ang kanyang relihiyon. Ngayon, mga kapatid, para mapatunayan ni Catholic faith na ang relihiyon niya ang tamang relihiyon, ano ang dapat gawin ni Catholic faith? Para mapatunayan niya, para mapatunayan niya na ang relihiyon niya ay tamang relihiyon, kailangan niya munang patunayan na ang kanyang pinagkukunan ng kanyang pananampalataya, ang source ng kanyang pananampalataya, which is ang Biblia, ay tama, dapat paniwalaan, accurate, reliable. Kasi useless ang pananampalataya ng isang tao kung ang pinagkukunan niya ng pananampalataya niya mali. Tandaan mo, Catholic, tandaan mo yung ibinigay kong premise. Naway magiba mo mamaya. Ngayon, pinatunayan natin. Kapatid na Muslim, tama yung Biblia. Walang mali dyan sa Biblia. Kaya nga yan yung pinananampalatayahan namin kasi tama yan. Galing yan sa Diyos. Wala yang kamalian. Teka lang. Talaga bang binasa nyo yung Biblia? Hanggang ngayon nga problemado yung mga scholar nyo kung papaano pilit susolusyonan itong mga talata sa Biblia na pinagtagpi-tagpi
na pinagdagdag-dagdag, na pinagbawas-bawasan ng mga Romano Katoliko. Oh, ngayon bibigyan kita, Katolik. Naway hindi mo iwasan itong argumento ko. Oh, ano? 2 King chapter 8 verse 26. Sinasabi doon, si Ahaziah ay nagpasimulang maghari sa edad na 22 years old at siya ay naghari sa Jerusalem sa loob ng 1 taon. Ang kanyang nanay ay si Athaliah na anak ni Omri. 2 King chapter 8 verse 26. Samantalang sa 2 Chronicles chapter 22 verse 2 sinasabi na si Ahaziah ay nagpasimulang maghari sa edad na 42 years old at naghari siya sa Jerusalem sa loob ng 1 taon at ang kanyang ina ay si Athaliah na anak ni Omri. Mali yun. Saan ba talaga doon ang totoo? Yung 22 years old o yung 42 years old? Logically, kung ang isa doon ay mali, ang isa doon ay tama. At kung ang isa doon ay tama, ang isa doon ay mali. Therefore, may mali. At dahil mali, mga kapatid, mali ang pinagkukunan ni Catholic Faith ng kanyang pananampalataya. At dahil mali ang kanyang pinagbabatayan ng kanyang pananampalataya, mali po ang Katoliko. Para mapatunayan niya, ulitin ko, para mapatunayan ni Catholic Faith na totoo ang kanyang pananampalataya, patutuhanan niya na tama ang batayan ng kanyang pananampalataya. Patunayan niya. O ngayon tayo, titindigan natin. Tayo mga kapatid, papaano natin mapapatunayan? Pero siguro mamaya na lang yun, no? Sige mga kapatid, ilang moderator, ilang na lang ba? Ilang minuto na lang? Ah, 5 minutes na lang, nailatag ko na rin. No? I-recap ko lang. Okay, i-recap ko lang. Ang topic namin mga kapatid, alin ang tunay na pananampalataya? Katoliko o Islam? Nagbigay ako ng premise. Ano yung premise ko? Kapag ang isang pananampalataya ay mali ang pinagkukunan niya ng pananampalataya, mali na rin ang kanyang pananampalataya. Kapag ang isang pananampalataya ay kumukuha ng aral mula sa mali na batayan, mali ng kanyang pananampalataya. Ngayon, ang Biblia, nagpakita ako ng kamalian. Ngayon, nagpakita tayo ng kamalian, patunay na mali ang source ni Catholic. At dahil mali ang source ni Catholic, mali na rin ang pananampalataya ni Catholic. Kasi ang Diyos, attribute ng Diyos, hindi siya nagkakamali. Ang Diyos hindi nagkakamali. Therefore, ang kanyang salita ay walang kamalian. Ang Biblia ay may mali. Kaya hindi ito salita ng Diyos. At dahil hindi ito salita ng Diyos, at dahil may mali ito, at ito ang pinagkukunan ng batayan ni Catholic Faith, malinaw. Si Catholic Faith, kumukuha ng kanyang aral sa maling source, so mali ang kanyang pananampalataya. Saan pa ba siya magbibigay ng turo? Saan manggagaling ang kanyang katuruan? Sa Biblia. Catholic Faith, huwag kang magsisinungaling dito sa debate. Dati akong choir ng Catholic. Lagi itong binabasa ng pare sa kanyang mga sermon. Therefore, dito siya kumukuha ng aral. At dahil mali ang pinagkukunan niya ng aral, mali ang ipinangangaral niya sa inyo, mali ang inyong pananampalataya. Para mapatunayan ni Catholic, ito tandaan mo Catholic huwag mo sanang tatakbuhan itong aking challenge sa iyo. Para mapatunayan ni Catholic na ang kanyang pananampalataya ay tama, patunayan mo muna Catholic na kailangan naming paniwalaan tong Biblia. Solusyonan mo yon.
At para mapatunayan ni Catholic na tama itong Biblia, kailangan masolusyonan ni Catholic yung dalawang magkakontrang talata na ibinigay ko. O, hanggang doon na lang, Mr. Moderator. Ako po willing na sa cross-examine. Yes. Okay. Wait lang, bago ko magsimula ng cross-examine, gusto ko lang klaruhin yung tungkol sa oras. Ano ba ito? 10, 7, 10, 7 or 7 lahat? Okay, at yung conclusion 7 na lang. Kasi pwede naman 7 lahat eh, pero nasimulan naman ng 10, eh magwe-wave naman siya. Pwede namang 7 lahat kasi nag-wave naman din siya. 7 lang pwede ako. Para di masyadong Okay, sige. mahaba kasi maraming borders din dito. Baka abutin na alas 12, mapagalitan. Sige, moderator. Okay. Lahat. Ah. Okay na, Mr. Moderator. Suggestion. Okay. Salamat, Mr. Moderator. Dahil wala siya masyadong nilatag, ay konti lang ang tanong ko. Unang tanong. Sabi mo, ang tamang batayan ng pananampalataya ay tama ang kanyang pinagbabasihan. Ito ang tanong. Doon ba sa talatang binanggit mo, totoong naghari si Ehesias, tama o mali? Tama, ayon sa kasaysayan, naghari siya. Okay? Kaya lang, ang problema rito, yung contradiction dito, yung edad niya. Ano ba ang totoo, Catholic? Ano ba? Sagutin mo daw ako mamaya. Ano ang totoo dito? 22 years old o 42 years old? Next question. Okay. Next question, ayon sa'yo, tama na naghari. Ngayon, ito ang tanong ko. Sa yung point mo ba na ina-apply mo sa amin, importante ba sa amin o hindi? Importante yon, sapagkat nakapaloob yun sa Biblia. Kung matatagpuan mo ng kamalian ang Biblia, gaano ka pa makakasiguro na yung binabasa mo tama kung may mali? Ikaw, halimbawa, itong baso na may tubig, mapatakan to ng iinumin mo pa ba? Hindi na. Hindi mo na iinumin yan. Ganon din ang salita ng Diyos. O, next question. Next question, clarification. So, sabi mo kanina, sang-ayon ka naghari si Ezekiel. Ayon din sa amin. Ito ang tanong dyan. Klaruhin ko lang. Totoo ba talaga sa dalawang talata ito na naghari si Isaias? Yes or no? Totoo nga sa kasaysayan na naghari siya. Ang may problema tayo, hindi yung paghahari niya. Yung edad ng kanyang paghahari. Sapagkat sa 2 King chapter 8 verse 26, naghari siya sa edad na 22 years old sa Jerusalem. Isang taon lang siya naghari doon. Sa 2 Chronicles, 42 years old, isang taon lang siya naghari doon. O, next question. Okay, next question. Nung ginamit mong batayan ito at sinang-ayunan mo na tama at totoo na naghari, sang-ayon ka ba na ang kwentong iyon ay tugma yung dalawa ayon sa kwento na naghari? Sang-ayon ka ba? Ayon sa kwento na naghari? Yes or no? Sang-ayon nga ako, yes. Sang-ayon ako, naghari. Ang hindi ko sinasang-ayunan, yung Biblia. Doon sa historical record, yes, sang-ayon ako. Pero ang hindi ko sinasang-ayunan, yung sinasabi ng Biblia. Bakit? Magkakontra. Ano ba talaga doon ang totoo, Catholic? 22, 42. O, next question. Okay, next question. Sabi mo, sang-ayon ka sa nakasulat doon sa kwento na naghari. Pero hindi mo lang tanggap ang Biblia. Ngayon, ito ang tanong ko sa iyo. Sino ang Objection, dapat Mr. Moderator. Premise yun, Objection. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Magtanong lang siya.
magtanong siya, wag siyang mag-side comment. Oh, nag-side comment siya eh. Ipinaliwanag niya yung sagot ko eh. Dapat magtatanong lang siya. Counter objection, Ano lang moderator. tayo? Counter objection, moderator. Counter objection ako. May counter ako. Ang counter objection ko, moderator, that is premise, that is not side comment. Ginibigyan ko lang ng clarification. Ayun yung premise. Eh, hindi naman yung side comment, moderator. Kinaklaro ko lang bago ako magtanong. Premise yun. Okay. Ito yung tanong ko. Dahil sang-ayon ka at totoo na naghari ayon sa kwenta. Ngayon, ito yung tanong. Sino ang gumagamit ng Biblia? Ang naniniwala sa Biblia? Ang Kristiyano o ang Muslim? Ang Kristiyano. Kaya nga problema yan eh. Ang Kristiyano naniniwala sa Bibliyang mali-mali. Ha? Ang Kristiyano naniniwala sa Bibliyang mali-mali. Tad-tad ng kamalian. Imagine sabi ng mga scholar nila, ang Biblia ay naglalaman ng 50,000 errors. Oh, next question. Next question, sabi mo to, ang Kristiyano ang may-ari ng Biblia kasi hindi nyo tinatanggap. Ngayon, ito ang tanong ko. Dahil Kristiyano ang naniniwala sa Biblia, sino ngayon ang mag-interpret? Ang Muslim o ang Kristiyano? Okay, yun na nga eh. Ang Kristiyano ang nag-i-interpret. Kaya nga mali-mali eh. Kasi dapat ang Diyos, pag nagpahayag ng kasulatan, hindi mo na kailangang i-interpret. Dapat doon pa lang sa panahon ng pagkakapahayag, alam mo na kung ano ang ibig sabihin doon. Eh kayo ngayon, kaya kayo dumami. Katoliko nag-interpret. Born again nag-interpret. O Jehovah's Witness nag-interpret. Ang labas, ayun, nagkawatak-watak sila. Kaya ang Biblia nyo, patunayan mo na totoo Catholic faith. Next question. Next question, sabi mo Kristiyano lang ang mag-interpret dahil sa Kristiyano ang Biblia. Ito ang tanong ko dyan. May karapatan ba ang Muslim na makialam ng Biblia? Yes or no? Objection, Mr. Moderator. Objection. Bumalik siya sa topic, bro. Mr. Moderator. Oh, lumalayo na siya sa topic. Lumalayo na siya sa stand ko eh. Counter objection, moderator. Counter. Counter objection, moderator. Nag-counter ako, moderator, dahil ang topic namin general, alin ang tunay na sa Diyos na reliyon, ang Katoliko or Islam. At yung tanong ko sa kanya na inobjekan niya ay clarification yon, clarificatory. Ayun po, yun ang point ko dyan, kaya tinanong ko po sa kanya. Sasagutin ko, Mr. Moderator. Ito. Kahit ang Biblia nyo, ito yung interpret ng Biblia nyo. Sa inyo to Biblia ha, CCB. Okay? Sa inyo to Biblia. Nako, sayang. Okay, moderator, may request ako yung time sana para pata sa aming dalawa, makita namin. Maaari ba, moderator? Bago ako magsimula. Pwede naman, pero kung mayroon namang ibang mag-timer na alam nila. Okay bro, okay bro. Sige bro. Okay, okay. Tiwala naman ako sa'yo.
Okay, magsisimula na ako. Tapos warningan mo ako bro kung 1 minute na lang para aware ako bro. Okay. Kasi baka di ko makita ba, sabihin mo lang, i-comment mo. Sige, magsisimula na ako. So mga kapatid, no, inatake niya ang Biblia. Sabi niya, ang tamang batayan ng pananampalataya, ng iyong pananampalataya ay ang tamang batayan. Malinaw po ayon po sa ating tanong, lahat po sinang-ayunan po niya. Kasi hindi na po pwedeng i-deny na ang kwento doon po sa 2 talata na kanyang ginamit nung King at Kronikas. Malinaw po doon na ang kwento ay tugma na naghari. Bakit po? Tayo pong mga Katoliko na ang Katolikong nag-compile sa Biblia at lahat ng mga Kristiyano na naniniwala sa Biblia, nagkaroon po ng translation. Sa translation na iyon, bagamat mayroon ding pinagbasihan, hindi po natin maiiwasan. Halimbawa, ay tinatawag na scribal error. Dito, nalagay mo yung 22 years old, dito nalagay mong 44 years old, pero hindi yun big deal sa atin. Dahil tayong mga Katoliko po, hindi naman po problem kasi ang pinagbasihan natin dito, ang kwento, that is tradition, the history itself, that is provide. Yun po yung pagbasihan natin kaya hindi niya po kayang pamalian. Ang sagot niya totoo. Kasi hindi niya kayang pamalian. At tinanong ko siya kung may karapatan ba ang Muslim mag-interpret. Hindi na po sinagot yun. Nag-object siya, nagpaliwanag lang po siya. Dahil wala po silang karapatan, hindi nila yan aklat. Ang ginagawa po nila, paninira. Ang nais lang nila lang inusinting mga Kristiyano at Katoliko na walang alam, mabula nila. Pero tayo po ang nag-aral, hindi po nila tayong bulahin. Nandito po tayo para harapin sila. Ang lahat ng relihiyong umaatake sa Katoliko, ito lang masasabi ko, pro Dio et Ecclesia, hanggang sa huling patak ng aking dugo. Kagaya ng aming mga saint, only Catholic lang may saint. Handa kaming mamatay, ibuhis, patunayan ang Biblia na totoo, patunayan na Diyos si Kristo, patunayan na may itinatag si Kristo, even the first century. Hindi po natin hangag na kumbinsiyon yung mga nakikinig o lahat o sila maging Muslim. Ang pinapatunayan po natin dito ay tayong handang dumidepensa, pro Dio et Ecclesia. Wala pong mali sa Biblia dahil meron pong nagsalin. Yun po yung tinatawag na scribal error. Bagamat hindi magkatugma ng edad yung 2 talata, hindi ibig sabihin mali ang Biblia. Kasi ang pinagbasihan natin ang kwento. Kung i-question mo nga yung Quran ng mga kapatid natin, sinunog. Hindi natin maiiwasan ng isang tao, meron niyang biases at meron niyang personal intention. O nang isunulat ba ang Quran, sa palagay nila, magkakasundo yung lahat? Alam naman kahit itong kaharap ko ngayon sa debate at ang buong Muslim, hindi sila magkasundo. Dahil may Shia, may Sunni at iba pa. Ganun talaga ang buhay because nandito tayo sa mundong ito at sina-challenge tayo. Hindi yan maiiwasan. Ganun talaga ang buhay Ngayon, maniniwala tayo sa Quran na mayroon ng Jewish books. Ang Catholic nag-compile. Yung mga sulat ng Jewish books na nagpatotoo sa propeta at yung sulat ng mga witnesses kay Kristo, yun yung nagpatotoo. Ang Biblia is the complete season of book. Nawala sa Quran. Ang Quran ay napaka-questionable. Napaka-questionable talaga. Maliban mo, nung unang debate namin, sabi niya, nakaakyat daw si Muhammad sa langit. Parang fairy tale lang. Tapos, ayun, ano yun? Pagkatapos bumaba. Tapos, ng iba naman nagsasabi na galing kay Anghel Gabriel, sinakal. Di ba, napakakuan? At saka dito sa sura nila, at saka dito sa Asjad, nagsasabi na maiimpirno ang lahat ng tao. Kahit gumamin siya ng ibang talata para ipalutaw niya yung context, that is defensive na kasi magkaiba yung context ng kanilang kuan. So kontrahan din itong sura Maryam nila 1971 at saka 72, kontrahan yan Kasi sabi doon sa 72, may maligtas pero sa 71 nilinaw na lahat. At walang isa man. Pag sinabi mong walang isa man, lahat yan. That is general. So malinaw yan, kontrahan yung talata. Kahit ano pang depensa nila, sa sarili nila mismo, alam nila na hindi magkatugma. Kasi nga, wala ni isa man. Ano pang ipapaliwanag mo dyan? Malinaw kapatid, no? Sa history, si Muhammad nabuhay noong 500 BC. Tapos nagkaroon ng Quran. Tapos meron pang Uthman na isang hari.
at yung mga tagasunod nila. Yan paniniwalaan natin. Basta magsahada ka lang basta-basta dahil narinig mong yung turo nila. Pag-aralan mo rin yung history ng Islam, oy, paano na itatag. Pag-aralan mo rin kung bakit naisulat yung Quran, oy. Ang Catholic lang po church, ito po ay may direct connection po sa first century. Kasi in first 1,000 years, wala naman pong ibang relihiyon po. Si Kristo kinikilala nating Diyos at hindi kayang maituro ng Quran sapagkat wala naman silang saksi tungkol sa panahon ni Jesus. Nakasulat lang dyan, Isa, Maryam. Pero paano nila ipapaliwanag yan? Doon nga sa 2 Corinto 11:3 hanggang 4, mayroong ibang Hesus na ipapangaral. Baka ibang Hesus yan kasi sinabi ng talata sa Biblia yung sinasabi nila. Kasi wala ngang witnesses. Kahit sabihin man nila na hindi tugma yung Quran at Biblia, malinaw po yun na ang Quran ay kumukontra sa Biblia. So, ibig sabihin, ay hindi na po paniwalaan ang Quran. Kasi nga, wala namang witnesses na nagpatotoo sa claim nila. At ito pa, ang point natin dyan, yung denying Trinity nila at yung turo ng Satanic Bible, siguro ito challenge ko kay Kuan. Sana sa buhay niya pag-aralan niya yung Satanic Bible. Kung yung aral ng kanilang Quran hindi ba tutugma. Kasi lahat ng atake, halimbawa yung pagka-deny sa pagka-Diyos ni Kristo, pag-deny sa Trinity, na Satanic Bible yan eh. Alam mo ba yung Satanic Bible, yung kay Anton Lube na aklat? Sana kayong mga Muslim dyan na nakikinig dito at ikaw nakaharap ko ngayon, i-connect mo daw yung Satanic Bible at yung aklat mo. Di ba magkaparya? Bakit kaya? Bakit? Ito yung question ko dyan, bakit? Ipaliwanag ninyo kung yan ang challenge ko sa inyo, no? Pag-aralin nyo Satanic Bible at itugma ninyo sa bakit kaya kinukontra ang Katoliko, ang aral ng Katoliko. Dahil si Satanas kaaway ni Kristo. Kaaway ng Diyos si Kristo, pag-ibig. At kaaway ng Diyos yan. So malinaw, ito palang Muslim dahil kung magkapareha sila ng Satanic Bible. Sige, salamat po. Salamat po. Okay, okay. Okay na bro, okay na. Okay na, okay. Unang tanong ko, Catholic. Ang Diyos ba pwedeng magkamali? Yes or no? Ang Diyos hindi nagkakamali, pero may mga taong nagsalin. Kaya nga may tawag kaming scribal error. Hindi naman porkit na nagkaroon ng scribal error, kasalanan ng Diyos. That is personal, that person, hindi yung sa Diyos. Next question. Okay. Dahil ang Diyos ay hindi nagkakamali, next question ko, ang salita ba ng Diyos pwedeng magkamali? Yes or no? Hindi magkamali ang salita ng Diyos na kanyang inutos at pinasulat sa mga propeta. Ang nagkamali, yung mayroon ng translation na tinatawag na scribal error. Yun ang kuan dyan, kasi may sali na. Next question. Okay, next question. Sabi mo, ang Diyos hindi nagkakamali at ang salita niya ay hindi nagkakamali. Ngayon ang tanong ko, ang Biblia ba salita ng Diyos o hindi? Malinaw, ang Biblia, dyan isinulat ang salita ng Diyos kasi may authority propeta at sa panahon ni Diyos at mga tagasunod. Objection, Mr. Moderator. Hindi ko tinatanong kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ang tanong ko, ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Yes or no? Counter ako. Sumagot naman ako, yes, salita ng Diyos ang Biblia. Nagpaliwanag po ako. Kasi may time po ako magpaliwanag. Sumagot ako sa kategorikan.
Okay, salita ng Diyos. Next question ko. Sabi niya, ang Biblia, ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang salita ng Diyos ay hindi nagkakamali at ang Biblia ay salita ng Diyos. Ngayon, inaamin mo ba, Catholic, na ang 42 sa kwento ni Isaiah, yung edad na 42 ay mali? Inaamin mo ba? Yes or no? No, hindi ko inaamin yan dahil yan ay sulat na ng pagsalin. Pero ang kwento kasi, doon pa ganina, tinang-ayunan mo yung kwento. Yun yung point na ko. Hindi ko sinang-ayunan yung sarili mong version kasi ang kwento ang pinagbasihan. Next question. Okay. Sabi mo, hindi mali ang 42. Okay. Kung hindi mali ang 42, ang mali ba ay ang 22? Yes or no? Objection, moderator. Nag-object ako kasi false dilemma. Wala pong pagpipilian po sa tanong niya. May karapatan po tayong mag-object, moderator. Counter objection, Mr. Moderator. Kasi ganito, ang sabi niya, yung 42, tinanong ko siya, yung edad na 42, mali ba o hindi? Sabi niya, hindi. Ngayon tinatanong ko siya, kung ang 42 ay mali, ibig bang sabihin ang 22 years old, kung ang 42 years old ay hindi mali, ibig bang sabihin ang 22 years old ang mali? Yes or no? Magpapaliwanag po ako kasi tapos na po yung namin. Objection namin po. May brother moderator, meron akong categorical meron akong categorical. Kailangan sagutin niya yung yes or no ko. Nag-object na ako, moderator. Object na ako kanina. Ayon po kasi sa pagkusunduan namin, pag matapos yung objection, merong isa na part na magpapaliwanag kagaya ng ginawa niya po. Kaya magpapaliwanag po ako. Pero may yes or no doon, Catholic, may yes or no bago ka magpaliwanag, categorical. Pasensya na po, moderator, kasi nag-object na ako kasi hindi ko nga kasagutin yun. Nag-object ako, kaya magpapaliwanag po ako. Hindi niya raw sasagutin, okay na yun. Magpapaliwanag. Bakit tayo nag-object? Dahil, wala, false dilemma po yun. Alam naman po natin na nagkuhan sa philosophy, mayroon pong ganun. False dilemma, wala pong pagpipilian. Malinaw po yun. Kasi wala pong tamang sagot doon. False dilemma nga So, ayan po, next question. Okay. Sabi mo, accurate ang kwento ni Ahaziah. Tanong ko, anong taon sa kasaysayan, anong taon nagpasimulang maghari si Ahaziah? Anong BCE? Objection, moderator. Tag-iisa-isa lang kada tanong. Ganito, Mr. Moderator, ganito. Paki-post lang muna ng time, Mr. Moderator. Ganito, Mr. Moderator. Kapag nag-objection ng isa at mag-counter objection ng isa, ikaw yung masusunod kung alin doon ang papanigan mo sa objection na yon. Kasi ikaw yung magtitimbang. Ngayon, kung anong maging desisyon mo, wala na kaming karapatang tumutol doon. Ang desisyon mo ang final. Sige. Object ako, moderator. Sige, bakit? Nag-object ako, moderator, dahil ang tanong niya ay anong taon. Wala naman po sa latag ko yan po kanina. Kasi ang pinag-uusapan namin ganita, kahit nga doon sa kuan ko po, sa tanong ko sa kanya, ang pinapatunayan po natin yung nangyari po. Wala pong nilatag na anong taon po. Wala po yun sa kuan ko po. Sige po. Binanggit mo, next question ko, binanggit mo ang pagkakaiba ng Sunni at ng Shia. Nalista ko yan. Okay. Pinag-aralan mo ba ang patungkol sa Sunni at sa Shia? Pinag-aralan mo o hindi? Wala po, Mr. Moderator. Yes po, to be honest, hindi ko po pinag-aralan yan. Pero meron lang po akong kunti pong kuan po. Ayun po. Okay. Next question.
Sabi mo, ang Biblia ay kumpleto. Okay, binanggit mo yan, ang Biblia ay kumpleto. Ito yung tanong ko. Kung ang Biblia ay kumpleto, ano ang pangalan ng tatay ni Maria? Objection, moderator. Nag-object po ako dahil wala po akong nilatag, wala po sa nilatag ko kanina na kuan. Yung tanong niya po malayo na po sa usapan po. Counter objection. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. Sabi niya kasi, linatag niya yun, Mr. Moderator, sabi niya, ang Biblia ay kumpleto. Ngayon, dahil sabi niya kumpleto ang Biblia, kailangan kong malaman kung totoo. Kaya nagtanong ako. Okay. Rebuttal, bro. Rebuttal bro, Rebuttal. second presentation po yan. Okay, alhamdulillah mga kapatid. Alhamdulillah. Inamin niya naman kanina na scribal error. Pag sinabing error, hindi yun tama. Ha? Pag sinabing error, hindi yun tama. Nalilito na si Catholic tinanong natin siya kanina. Catholic, ang Diyos ba nagkakamali? Hindi. Ang salita ba ng Diyos nagkakamali? Hindi. Ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Medyo natigilan siya ng konti. Sabay sabing, yes. Catholic, yung 42 years old ba, tama o mali? Tama daw. Tinanong natin siya, Catholic, eto bang 22 years old? Kung tama ang 42 years old, ang mali ba yung 22 years old? Aba, nag-object. Nag-object. Nagpapatawa itong taong to Hindi pwede na yung 22 years old at yung 42 years old ay parehas tama. Bakit? Hindi naman pwede yun. Hindi naman to kagaya ni James Si James, Orensyada, nung debate namin, sinabi niya, 2 beses naghari si Ahaziah. Yung una, 22 years old siya. Nung pangalawa, 42 years old. Nakuryente siya dun sa hawak nating record. Ano pa? Sinabi niya rito, ang Quran ay sinunog daw ni Uthman. Talaga bang nag-aral ka, Catholic? Pinag-aralan mo ba talaga ang Islam? Hindi po ang Quran ang sinunog. Kundi, yung mga kasulatan na hindi nila alam kung saan nanggaling. Yung mga kasulatan na hindi nila alam kung saan ito pinagkukuha. Haharap ka sa akin, Catholic, yan yung knowledge mo patungkol sa Islam? Pinasok niya yung Shia. Hindi niya naman pala napag-aralan. Wag kang gagamit ng mga hindi mo napag-aralan. Mapa-scriber error man yan o ano pa yan, wala naman kayong original. Lahat ng Biblia na meron kayo ngayon, kopya na lang yan, wala na kayong original. At lahat yan, may mga error. Ano pang sabi dito? Ang Biblia daw ay kumpleto. Nako, Catholic. Hindi po kumpleto ang Biblia. Kung titignan nyo, yung New International Version, chapter 23, verse 14 ng Matthew, New International Version, hindi nyo po makikita doon. Simula sa 13, tumalon sa 15, missing ang number 14. Kumpleto ba yon? Ang Biblia nyo na ang umamin. Umamin na ang Biblia nyo na ang Torah ay nabago, dinagdagan, binawasan. Ibig sabihin, may mali. Kasi nga, dinagdagan at binawasan na. Puntahan natin to ngayong hindi kita pakakawalan dito sa, sabi mo, ang Quran may contradiction. Okay, 1971 at saka 1972, sabi mo magkakakontra yon. Kasi merong mapupunta sa impyerno habang buhay, sabi mo, tapos sa kabila naman wala. Hindi ka nagbabasa.
i-expose ko dito kung papaano ka gumawa ng mga imbento mong aral. Oh. Tignan nga natin kung kontrahan ng 71 at saka 72. Oh, sabi, at walang sino man sa inyo ang hindi magdaraan o tatawid sa ibabaw nito, ang impyerno. Ito ay isang itinakda na kapasyahan ng inyong Panginoon at aming ililigtas sila. Ayun pala, at aming ililigtas sila na may pangamba kay Allah at naging masunurin sa Kanya at aming hahayaan si Catholic faith na sumasamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian dito na nangigipuspos sa kanyang mga tuhod sa impyerno. Nako, walang contradiction. Palpak ang ginamit. O ngayon, sino ba ang Diablo? Tignan nyo ha, yung Biblia nila, si Jesus, sinabi, ang Diablo daw si Yahweh. Ha? John chapter 8 verse 44. Anong sabi ni Jesus? Oh, ang sabi ni Jesus, ang Diablo ang inyong ama. Bakit? Bakit nasabi ni Jesus yun? Sapagkat gustong patayin si Jesus ng mga Hudyo. Ha? Gustong patayin si Jesus ng mga Hudyo. Anong sabi ni Jesus? Ang Diablo ang inyong ama sapagkat sinusunod ninyo ang gusto niya. Teka lang. Sino bang may kagustuhan na mamatay si Jesus? Yung ama. Kaya nga siya pinadala dito sa lupa para mamatay. Ha? Para mamatay. O ngayon, ano ang gusto ng ama para kay Jesus? Ang gusto ng ama para kay Jesus, mamatay dito sa mundo para matubos na raw yung kasalanan. O, ang gusto ng ama, mamatay si Jesus. Ano ang gusto ng mga eskriba? Mamatay si Jesus. O anong sabi ni Jesus? Ang Diablo ang inyong ama sapagkat sinusunod nyo ang ipinag-uutos niya. Diablo pala si Yahweh. Catholic ang hindi mo nagiba yung tinindig ko sa iyong pagtatanong. Ha? Nako, kung mahaba lang yung oras, i-discuss natin tong kay Ahaziah eh. Oh, mapa-scribal man yan, ang malinaw dyan, may mali. Dahil logically, hindi pwedeng tama yung 22, in the same time, tama yung 42. Tanga ka na lang kung talagang maniniwala ka na nag-e-exist ang 22 at 42 in the same time. Ha? O ngayon, ako ay 22 years old, tapos bukas, 42 years old ako, pwede ba yun? Hindi. O, kaya naman Catholic, inamin mo na kanina eh. Sabi mo kanina, wala namang problema kasi inamin naman ito na Yes, po. Magtatanong na po ba? Okay, mag-i-start na po ako. Ayun. Ginamit mo ang Biblia kanina. Sabi mo, pinagsabihan ni Kristo ang inyong ama ang Diablo. Ngayon, tinanong mo sa akin kung si Yahweh ang ama ng si Yahweh ang Diablo. Ngayon, saan dyan sa talata, ito ang tanong, saan dyan sa talata mababasa mo na yung Diablo na Yahweh verbatim, mababasa yan, yung Diablo Yahweh. Saan dyan? ay wala tayong mababasang verbatim, wag mo kong hanapan ng verbatim. Kasi kung ang magiging batayan mo, para maging totoo ang claim ay kailangan verbatim, Catholic faith. Saan mababasa na sinabi ni Jesus verbatim, ako'y Diyos
sambahin niyo ko. Walang verbatim. Pero anong sabi ni Jesus? Ang ama ninyo ang diablo sapagkat sinusunod nyo kung ano ang ipinag-uutos niya. Ano bang dahilan ng pagparito ni Jesus? Ang mamatay. Sino ang may kagustuhan nun? Yung ama. Anong kagustuhan ng ama? Mamatay si Jesus. Anong kagustuhan ng mga eskriba? Mamatay si Jesus. Si Yahweh ang diablo. Next question. Okay, next question. Sabi mo, si Yahweh ang Diablo. Saan mo mababasa yan na ang Yahweh Diablo? Saan? Saan sa Biblia? Sinabi na ni Jesus, John chapter 8 verse 44, sabi ni Jesus, sapagkat gusto siyang patayin ng mga Pariseyo, ang sabi ni Jesus, ang ama ang inyong diablo. Ang inyong ama ay diablo sapagkat sinusunod ninyo kung ano ang ipinag-uutos niya. Kung ano yung ipinagagawa niya ay sinusunod ninyo, yun ang ginagawa niyo. Ano ba ang gusto ng ama para kay Jesus? Ang gusto ng ama para kay Jesus mamatay para matubos yung mga kasalanan yung mga tamad kayo. Ngayon, ano bang gusto ng mga Pariseyo? Ang mamatay si Jesus. Parehas sila ng kagustuhan ng ama at ng mga Pariseyo, at ang Pariseyo sinusunod nila ang kagustuhan ng ama nilang diablong si Yahweh. Next question. Next question. Sabi mo kasi kanina, hindi mababasa, na walang mababasa na nakalagay doon sa binasa mo na ang Yahweh, Diablo. Ito ang tanong ko dyan. Meron ka mang mababasa na si Yahweh at yung si Satanas ay iisa, meron mababasa? Meron o wala? Wala tayong mababasang iisa sila. Kasi sa Biblia, mas mabait si Satanas kaysa kay Yahweh. Catholic, mas mabait si Satanas kaysa kay Yahweh. Kung Biblia ang pag-uusapan, mas mukhang Diyos pa nga si Satanas kaysa kay Yahweh sa Biblia eh. Hamakin mo. Si Yahweh, nagsinungaling. Si Satanas nagsasabi ng totoo. Si Yahweh ang daming pinatay. Si Satanas walang pinatay. Sinong diablo ngayon? Di si Yahweh. Next question. Next question, sabi mo, mabait pa si Satanas kay Yahweh. So ngayon, ibig mong sabihin, magkaiba nga sila kasi nga sa iyong version, mabait si Satanas kaysa kay Yahweh. Tama ba? Magkaiba sila? Yes or no? Yes, hindi ko naman tinutukoy na yung diablo, Satanas. Magkaiba yung diablo sa Satanas. Pambira ka naman, no? Pati ba naman yan, hindi mo... Ay, giliw. Next question. Okay, next question. Punta naman tayo doon sa iyong ginamit kanina na surah 1971 Maryam. Kasi nabanggit ko kanina sa aking premise na ito ay kontrahan. Ayon dito, ito nakalagay at walang ni isa man sa inyo. Pag sinabi bang walang ni isa man sa inyo, pag sinabing walang ni isa man, may exception? Meron o wala? Meron, pinutol mo yung talata, babasahin mo lang, sabi ni Allah, at kayo'y ililigtas niya. Objection, mo kasi, moderator. next question. Objection, moderator. Nag-object ako, moderator, dahil ang tanong ko, binasa ko si 71. Hindi ko hiningi yung sagot na 72 po. Wala pa po ako, pupunta po ako doon. Kaya nag-object ako, moderator. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection. Pinutol niya kasi yung talata. Pinutol niya kasi yung talata, Mr. Moderator. Ang objection ko, pinutol niya yung talata. Kasi itong sinasabi sa 71 na mapupunta ng impyerno, yung konteksto nun sa 72, yung napunta sa impyerno, ililigtas ni Allah. At itong mga mapagsamba sa Diyos-Diyos ang kagaya nito ni Catholic, sila yung mananahan sa impyerno magpakailanman. Pinutol niya, Mr. Moderator. Okay. Next question. Sabi mo, pinutol ang talata. Ito bang 1971 at 1972, magkaparehas sa talata o magkaiba? Magkadugtong yan, Mr. Moderator. Hindi yan objection, magkaiba. moderator. Objection. Next question. Objection, moderator. Nag-object ako, moderator, kasi ang tinatanong ko sa kanya, magkaiba ba? Hindi ko sinanong sa kanya magdugtong. Hindi kasi yung sagot eh. Ang hiningi ko sa kanya, magkaiba. Hindi magkaiba, Mr. Moderator, yun ang sagot ko. Dahil konteksto yan. Next question. Yun. Sabi mo, hindi magkaiba. Yung 71 ba at 72, pareho o hindi?
Parehas, Mr. Moderator. Kasi sa 71, ipinaliliwanag yung mga mapupunta ng impyerno. Sa 72, pinapaliwanag na yung mapupunta sa impyerno ay ililigtas ni Allah. O, next question. Next question, sabi mo, parehas ang 71 o 72. Yung 1 ba ato, the same number? Yes or no? No, pero magkasunod yon, kapatid. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Ayon dito, sa dugtong ng 71, nang maimpirno ito yung Panginoon. Isang itinakdang pangyayari na narapat na maganap. Ayan, ito ang tanong. Tanggap mo ba ang talatang ito na Objection, Mr. Moderator. nag-premise pa po ako, Director? Wait lang, Mr. Moderator. Pinutol niya yung talata. Sabihin mo sa kanya, pakituloy sa hanggang matapos yung talata, yung 72, pakituloy. Kasi pinutol niya eh. Oh, tingnan natin ngayon. Moderator, ulitin ko yung tanong. Ulitin ko yung tanong, moderator, para klaro sa kanya. Ito, basahin ko 71 Pakikumpleto lang. ng talata. Okay, ako naman, moderator. Mag-start na ako, moderator. Mag-start na ako, moderator. Okay, magandang gabi sa lahat, no? So, ayan, lahat kayong na mga Muslim na naririnig dyan at mga Kristiyano sa baba, malinaw naman po na hindi accuracy yung kanyang mga sagot. Kontrahan. Mantakin mo, tinanong ko sa kanya, parehas ba ang 71 at 72? Sabi niya, parehas. Ngayon, tinanong ko sa kanya, ang 1 or 2, the same number, sabi niya, no. So, doon palang kontrahan. Malinaw yun. Kasi sinabi niyang parehas, nais niyang palitawin na yun ay the same talata. Ay magkaiba na ngayon 71 at 72. Nais niyang saluhin ang sinasabi ng kanyang Quran na lahat mapupunta sa impyerno. Magkaiba talaga. Kasi magkaiba yung context yan, magkaiba kasing talata. Kasi lahat mapupunta. Kaya tinanong ko sa kanya, no one, yung wala naming isa, wala yung isa man. Ang sinagot niya 72, yan ba ang basihan ng pananampalataya ng mga Muslim? Huy, magising kayo sa katotohanan, mga kapatid. Diyan pa lang, itong kaharap ko sa debate, hindi na kayang dipinsahan. Ang kanya na lang hindi tugmaan, nais. At dito naman sa ginamit niya yung Biblia, ididibang natin ng Biblia, ha? Sabi niya, ang amang Diablo, nagsalita si Kristo, yun do yung amang Yahweh. Sabi niya, tinanong ko siya, saan mababasa yung Diablo at Yahweh? Iisa. Sabi niya, walang mababasa. Ayun, may point na tayo dyan. So, nagkamali siya. Dito naman, tinanong ko sa kanya, magkaiba, kasi sabi niya kasi yung si Satanas at mabait daw kaysa sa Diyos ng natin, mga Kristiyano, si Yahweh. So, doon pa lang, sabi niya, magkaiba. Magkaiba daw. So, doon pa lang, lumilitaw dito ngayon ang ginagawa ng ating kapatid, paninira. Gumagamit siya ng argumento, paninira. Ayan, hindi ba kayo nahihiya niyan? Kapatid ninyo na Muslim, ganyan mangaral? Ganyan ba ang pangangaral, paninira? Ganyan ba? Kayong mga Muslim na nakikinig dyan, ganyan ba? Yan ba ang basihan ninyo ng pananampalataya? Yan ba? Hindi nyo ba ikinahihiya yung ganyang pamamaraan? Paninira na lang? Ipangaral ninyo kung tama yung kuan ninyo. Pero kahit sa history, hindi kayang i-prove na tama yan. Sabi niya kanina, hindi sinunog ang Quran. Ano yung sinunog? Yes, ang Quran is ang salita. Yun yung pinagbabasihan ninyo. Pero yung books mismo na pinagsulatan ng salita, yun ang sinunog. Yes, yan naman ang point ninyo dyan. Kasi ang Quran, yun ang, kumbaga, kaalaman na binigay ng Diyos na inireveal. Yun yung basis ninyo. Pero hindi nyo pa rin maiiwasan na pagsulat niyan ang tao corrupted. Hindi yan memorize, hindi katulad ng Bible na kinopya. Pero yung sa inyo, nag-memorize lang, ibig mong sabihin, perfectong tao ang nagsulat niya. May mga personal intention yun, hindi magkakaunawaan. So, lahat ng nakikinig dyan, yan ba ang basis ng inyong pananampalataya? Suriin nyo nga, sinong magulang ni Muhammad? Huwag kayong bias.
Yung standard reference, hanapin ninyo, suriin nyo kung sinong magulang ni Muhammad. Suriin ninyo at anong pinagmulan. Huwag yung basis lang ng Muslim kasi nga papabor yun sa kanila. Yun, hanapin ninyo mga kapatid dyan sa baba, no? At no, na-prove natin ang Biblia walang mali. Ang ginagawa ng ating kaharap ngayon ay paninira lang. Sapagkat mayroon siyang kumbaga atake na sabi niya, dahil binanggit doon yung amang jablo, yun na ang Yahweh, wala naman siyang nabasa, sabi niya wala. Inamin niya man na mismo, nasabi pa niya, magkaiba yung Diyos at saka si Satanas. Kasi mabait pa daw si Satanas. Sa bibig na niya mismo nang galing na mabait si Satanas kaysa Diyos natin. Ito, ipaliwanag natin sa lahat ng nakikinig, ang Diyos ay may authority, siya ang may karapatan sa lahat. Hindi natin kayang unawain ang Diyos dahil siya ang may authority. Siya ang lumilikha eh. Isaiah 55:8, ang unawa ng Diyos, hindi sa unawa ng tao. Siya ang maghuhukom. Malayo dito sa Quran lahat gusto mapunta sa impyerno at doon pa sa 72. At sa nais pala ng Diyos ninyo sa Quran na mapunta ang lahat sa impyerno, hindi turo ng Biblia yan. At hindi turo ng Jewish books yan. Mantakin nyo, ang Jewish, mayroong mga propita. Kayo, sino? Si Muhammad ang kinikilala ng propita. Sinong Jewish na naniniwala na propita si Muhammad? Kayo lang. Kayo lang. Tapos, ipagmalaki nyo sa amin na propita yan. Wala nga naniniwalang Kristiyano at Jewish dyan. Kasi kaming mga Kristiyano, ang kinikilalang propita ng mga Jewish, naniniwala kami. Ayun, magkatugma kami doon. Sinong magpapatuon na propita yan? Dapat, makabigay ka ng Hudyo na yung mga Hudyo na legit talaga na mga pari nila na si Muhammad kinikilalang propita. Kung hindi, so ang debating ito, enough na para sa mga nakikinig dito na si Muhammad ay hindi katanggap-tanggap. Kasi ang pinagbasihan namin ng mga propita, ang mga Hudyo propita ang pinag-usapan natin dito. Sana na magkaiba yung mga apostoles, no, magkaiba yun. Kasi ang mga apostoles, sila yung saksi talaga na tagasunod ni Kristo. Laging kasama. So magkaiba yun. Yung mga Jewish propita, mga propita naman, sila yung nagsaksi kasi sila yung mga taga-Israelite. So sana sa lahat ng mga nakikinig, no, naunawaan naman ninyo sa cross-examine ko, nalilito. Alam niyo ba yung ganyang pamamaraan sa pagsagot? Malinaw na hindi niya kayang itindig ang kanyang argumento. Sapagkat sa question pa lang cross-examine, nalilito. Hindi mag-accuracy yung kanyang sagot. Hindi accuracy yung kanyang sagot. At pakinggan nyo naman yung side ko kung tinatanong niya ako at sumasagot ako. Pakinggan nyo. I-compare nyo sa kanya. At sana itong amin mga Katoliko, no, pag-ibig ito. Hindi kami nami-personal dito sa debate. Ang debate para sa amin ay constructive learning. Ibinigay natin ang kalinawan tungkol sa mga atake sa atin. Prodeo et Ecclesia sa lahat ng Katoliko po. To God and to the Church, Prodeo et Ecclesia. Hanggang sa patak, huling patak ng aking dugo. Hindi ko aatrasan ang pagpahayag ng katotohanan hanggang sa huling kamatayan. Kagaya ng mga Sith. Only Catholic lang ang handang mamatay alang-alang sa patotoo. Thank you. Meron pa Meron may pa. cross-examine ako. Pagkatapos ng cross-examine at saka yung conclusion, bro. Okay. Naset na. Pakisabi na lang, Mr. Moderator. Okay, mag-start na ako, Mr. Moderator. Sabi mo kanina, Catholic, suriin naming mga Muslim kung sino ang mga magulang ni Muhammad. Tama o hindi? Sinabi mo yun o hindi? Yes, mali na naman po sinabi natin yan. Pero ang sabi ko kanina, wag yung bias ng Muslim. Ang sinasabi ko kanina, na tingnan nyo rin yung mga standard. Kasi pag sinabi mong standard, hindi yan specific sa isang grupo. Yun po. Dahil sinabihan mo kaming suriin ito, nangangahulugan bang nasuri mo ito? Yes or no?
Objection, moderator. Ang objection ko, moderator, ang tanong niya po, hindi batay po sa aking sinabi. Kasi wala po akong sinabi na nasuri ko. Ang sinasabi ko po, suriin nila. Ayun po yung point ko, kaya nag-object ako. Counter objection, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. Kasi sabi niya suriin namin. Kami nagsusuri kami. Ngayon, para masabi niyang suriin namin, dapat sinuri niya rin ito. O ngayon, ang tanong ko, sinuri mo ba ito o hindi? Moderator, magpapaliwanag ako, tapos na pong objection namin. Ito pong paliwanag natin sa 10 seconds po. Hindi po natin yan binanggit na tayo ay nagsuri po. Kasi meron lang po tayong tanong sa kanya po na suriin nila. Kasi meron tayong nabasa, ngunit hindi po nila tatanggapin yun. At to be honest, hindi ko po hawak yun. Next question po. Next question, sabi mo, sinunog ni Uthman ang Quran. Okay, next question ko. Saan mababasa na sinunog ni Uthman ang Quran? Objection, moderator. Okay. Ang objection ko, moderator, hindi ko point dito na magpatunay dyan. Kaya nga, binigay ko, challenge ko sa kanya kanina, na dahil yan ang sabi ng kanyang mga kasamahan na sinunog, ayun yung patunayan niya ngayon. Counter objection, Mr. Moderator. Sabi niya kasi, Mr. Moderator, sinunog ang Quran. Napakinggan mo naman siguro kanina. Ngayon, nagtatanong kami mga Muslim kasi ang tindig namin hindi sinunog ang Quran. Okay? Ngayon, ang tanong ko, dahil nagparatang siya na sinunog ni Uthman bin Affan radiyallahu anhu ang Quran, saan mababasa na ang Quran ay sinunog? Okay, paliwanag ko po. Paliwanag ko po. Kasi malinaw po kanina, sinagot ko na po kanina yan, doon sa presentation ko po, na sa kanilang pananampalataya, hindi Quran, yung books. Kasi ang Quran sa kanila, yun yung salita ng Diyos. Yun po yun sa kanila po. Next question po. Sige, natalakay rin natin yung patungkol kay Yahweh at kay Satanas at rinibat mo rin yon. Okay? So ngayon ang tanong ko, sino ba talaga ang mas mabait? Si Yahweh o si Satanas batay sa Biblia? Siyempre si Yahweh. Pero si Yahweh, siya ang may authority sa lahat. Siya ang may karapatan. Si Satanas, hindi naman siya creator. Hindi siya nag-create ng tao, hindi siya nag-create ng lahat, ang Diyos. Kaya ang Diyos lang ang may superior authority. Next question. Okay, next question. Saan mababasa kung si Yahweh, kung si Satanas ang mas masama, saan mababasa na si Satanas may pinatay? Objection, moderator. Objection, moderator. Ang objection ko po, wala po kong sinabi na may pinatay si Satanas. Sinasagot ko po lang ang tanong niya doon po sa atake na po. Next question. Counter objection, Mr. Moderator. Kasi sabi niya mas mabait si Yahweh. Si Yahweh kasi maraming pinatay eh. Okay? Si Yahweh maraming pinatay. 2 Samuel chapter 15 verse 3, kahit yung mga sanggol na dumidede, pinapatay ni Yahweh. Ngayon, dahil nga mas mabait daw si Yahweh kaysa kay Satanas, si Yahweh na mabait may pinatay. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, para mapatunayan natin kung talagang mas masama si Satanas, saan mababasa na si Satanas may pinatay? Paliwanag ko po yun. Yan ipaliwanag ko. Si Satanas kasi walang authority, kaya hindi niya yung gawain. Ang Diyos ang may karapatan dahil siya ang maghuhukom. Kahit sa Quran mo, ang Diyos mo ang maghuhukom. Lahat ng naniniwala sa Diyos, alam nila maghuhukom. Dahil authority ng Diyos yon. Next question. Okay. So, inaamin mo na walang pinatay si Satanas, yes or no? Objection, moderator. Nag-object ako dahil hindi ko pinatunayan dito na may pinatay si Satanas. Kasi ang pinupoint natin dyan, authority, wala siyang authority.
Counter objection. Kasi kanina, ginamit niya kasi na mas mabait nga si Yahweh. Lahat naman to batay lang dun sa mga pinagsasagot niya sa akin, sinusundan ko lang. O ngayon, ito ang tanong ko. Sa makatuwid, walang mababasa na si Satanas may pinatay. Tama o mali? Ayun, tapos na pong objection namin, moderator. Next question, hindi na ako magpapaliwanag. Okay, next question. Okay, next question. Catholic. Ito yung huling tanong ko sa'yo. Okay. Nawa masagot mo na. Catholic. Saan mababasa? Letra por letra. Kasi ginamitan mo ako ng letra por letra kanina eh. Saan mababasa letra por letra na ang Katoliko ang tamang pananampalataya? Okay, sagutin po natin the last question. So hindi po porkit na hindi mababasa verbatim, hindi na totoo dahil mayroon tayong tradition. That is the history itself provide. Lahat po ng pangyayari sa mundong ito, may kasaysayan, may tradition. Okay po, salamat po. Yes po, tag 7 minutes po. Na. Mauuna si Catholic. Ako. Yes. Start na po para matapos ng kanto. Okay, sa ngayong gabi na ito po, hindi po talaga nakapunta sa ating kaharap sa kanyang personal attack na tungkol dito po sa pinagdugtong niya yung Biblia na may mali daw, hindi naman papabor sa kanya kasi kanina nga malinaw naman na wala silang karapatan na mag-interpret. Ang ginagawa lang nila paninira kasi inamin naman niya kanina na yes, wala silang karapatan. At malinaw naman yun na hindi sila mag-i-interpret dahil hindi nila box yan. At pangalawa, kontrahan po kanyang sagot. Sabi niya, yes, walang mababasa. Yes, magkaiba. Inamin niya nga kanina na kasi may paratang siya sa Satanas daw at yung ama. Kasi nga binanggit yung ama, magkaparehas na. Hindi naman porkit na binanggit na ama si Satanas ng sanlibutan, ipanggugulo yung kay Satanas. Tinawag ang Diyos na Ama, yung Yahweh, parehas na. Pero inamin naman niya kanina po na kontrahan po. Parang confused lang po ang nangyayari. Naguguluhan lang siguro sa isip itong ating kaharap sa debate ngayon. Malinaw po doon. Nasabi niya magkaiba kasi nga mabait pa daw si Satanas. Ang layunin nga ni Satanas panggugulo, kagaya ng ginagawa ninyo, panggugulo. Yung mga inosenteng Katoliko at ibang Kristiyano, siyempre mahikayat ninyo kasi hindi nag-aral. Wala pong napag-aralan po tungkol sa tunay na turo. Hindi naman sila, kaya nga hindi silang magtuturo dahil hindi sa kanila lang, dahil guguluhin lang nila. So malinaw po yan na anti-Christ po. Kasi nga, hindi nila tanggap kung turo ni Kristo. May sarili silang version. Hindi naman nila kayang patunayan si Muhammad na propita dahil wala namang Jewish tradition na magsasabi na propita si Muhammad. According to their biases lang only. That is relative point. Relative decision. So, kanilang grupo lang ang magde-decide yan. So, paano yan? Hindi nila kayang patunayan. Tayo pa rin, pro Dio et Ecclesia, hanggang sa patak na huling patak ng ating dugo. Lahi tayo ng mga saint, tayo pa ay totoo. At hindi po, porket yung ginamit niya kayo na ng Chronicles at Kings, hindi magkatugmang edad,
mali na ang Biblia. Hindi, ang kwento ang pinagbabasihan doon. Hindi yon kontrahan dahil ang kwento totoong naghari. Kung sasabihin mo na hindi naghari sa kabila doon si Asayas, tapos sa kabila naghari, yun ang mali kasi ang kwento hindi tugma. Ganon, makukumbinsi mo ako, pero dahil sinangayunan mo naman, tama, totoo, na naghari. Ayun, wala tayong pag-usapan dyan. Ibig sabihin, ginagamit mo lang ang reference ang Biblia para manira sa iyong kapwa. So, ganon ang nangyayari, kagayang iba. At ito, hindi mo pa ito sagot. Sana po, yung Satanic Bible ni Anton Labe, i-connect mo po, i-connect. Kasi habang may buhay ka pa, pwede ka pang magsuri. Suriin mo po yun. Yung bakit kaya ang Anton Labe na box, magkaparehas na denying Trinity. Ayaw sa larawan, ayaw sa pagkain, mga ganon, ayaw sa pagka-Diyos ni Kristo. Pero bakit po kaya yung mga witnesses ni Kristo at yung sulat nila sa Biblia nagpatotoo po? At yung Quran ninyo po, bakit po kaya sa panahon lang ni Muhammad nagkaroon, pero mas naggaling-galingan pa sa Biblia? Yung mga, para sila pa ang magturo. Hindi naman pinaniwalaan nila. Sinong maniniwala sa inyo? Kayo ang magtuturo sa Biblia. Simple ang ginawa ninyo, mga atake lang, paninira lang. Sana naman, yung standard ninyo nga pangunawa, kumbaga, ang standard kasi is hindi yan biases lang. Kung hindi, tingnan nyo rin yung mga facts about history, about claim. Huwag yung nakikinig lang kayo ng inyong mga tagaturo. Kasi nga, even ang inyong Bible, even inyong Quran, according to, puro yan mga puro yan mga komentary, which is ang Bible, pinapaliwanag ng simbahan. Kasi nga, kung anong turo ng mga apostoles ni Kristo, yun din ang sinusunod. Kaya nga, ang council namin, kino-confirm lang. Only Catholic, magpatotoo niyan, dahil ito ang may tradition tungkol dyan po. Hindi po kayo ang magpatotoo at kontra sa Biblia dahil anong year lang lumabas si Muhammad? At wala pong mag-a-agree na Kristiyano dyan at Jewish na propeta si Muhammad. Pero kami, ang kinikilala naming propeta, yun ang kinikilala din ng mga Jewish. So sana itanong niyo sa sarili ninyo, ng mga sarili ninyo, bakit kaya hindi nila tanggap si Muhammad? Ayun, ikuha ninyo, pag-aralan niyo, huwag yung biases ninyo. Kasi ang mga Katoliko talaga na nag-aaral, pinag-aralan niyang doktrina, na ito ba ito totoo, pinusuri yan. Mantakin mo, ang original ng Kristiyano, Katoliko, in first 1,000 years old Christians, ito ang tunay na relihiyon na galing sa Diyos. Kasi nga, sa Mateo 16:18, nagtayo si Kristo. At doon sa Daniel 2:44, may hula na. At doon sa awit, ayun, sa books ng awit, ang Diyos ang magtatayo. 127:1. Ang Diyos ang magtayo. Itinayo May hula na sa Biblia si Kristo, hinulaan ng mga propeta. Ngayon, saan sa Biblia at saan sa aklat ng Jewish book si Muhammad hinulaan? At saan sa may tatayo na galing sa Arab country? Di ba wala? Only biases ninyo ang inyong claim. Ang ginagawa ninyo, dahil magkaiba yung books ng Quran ninyo at ng Jewish book, inaatake ninyo nang walang masyadong pagsusuri. Dahil nakikinig lang kayo sa turo ng inyong mga according to, yung mga komentary ninyo, mga mga hadith, mga paliwanag, komentary sa amin, yung CCC namin, yung katikisim namin, kuan yun, tungkol yun sa turo, hindi yun tungkol dyan nga paliwanag lang na komentary, hindi siya komentary, tungkol yun sa doktrina, magkaiba tayo. So, yan na, sana maunawaan ninyo. Ang Catholic po, welcome po tumanggap. Juan Gis 16 po, tinatawag ni Kristo ang kanyang lahat ng mga tupa para pag-isahin. Sana po, makita po ninyo ang katotohanan, hindi po sa inyong bias po na pananaw po. Sana utingkayin niyo rin yung kasaysayan. Bakit nagkaroon ng Quran, hindi yung nakapunta si Muhammad sa langit, piritil yan malabong mangyari yun. Walang witness niya. Okay.
Handa na ako, Mr. Moderator. Okay. Alam niyo mga kapatid, yung binigay kong talata kanina sa paumpisa, sample lang yun ng kalokohan ng Biblia. But wait, there's more. Ah, dito, sa Genesis chapter 19, verse 20, sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng dalawang anak ay umahon sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Minsan, nag-usap ang magkapatid. Sabi ng nakakatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Gayon nga ang ginawa nila ng gabing iyon sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang sinipingan siya ng kanyang panganay. Nako, kung ako sa inyo mga kapatid, huwag niyong hahayaan na mabasa ng inyong mga anak ang Biblia. Baka mamaya lasingin kayo ng anak nyo tapos sipingan kayo. Bakit? Kasi ang title, Magandang Balita, Biblia. So magandang balita to, lalasingin ka ng anak mo tapos gagahasain ka kapag lasing ka na. Magandang balita, Biblia, lalasingin ka ng anak mo at gagahasain ka. Ito. Punta naman tayo sa Exodus. Exodus chapter 4. Sabi ko sa iyo, magkaubusan tayo ng talata eh. Chapter 4 verse 24. Nasabi dito. Isang gabi, samantalang namamahinga si Moses, nilapitan siya ni Yahweh at tangkang papatayin. Aba, mamamatay tao talaga itong si Yahweh ng Biblia. Imagine. Ito pa. 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel chapter 15 verse 3. Tingnan mo. Verse 13, tingnan mo. Lusubin mo ang Amalek at lupigin silang lahat. Durugin mo ang lahat nilang ari-arian at huwag magtira kahit isa. Patayin mo silang lahat, babae at lalaki, mula sa pinakamatanda hanggang sa batang pasusuin. Patayin mo pati kanilang mga baka, tupa, kamelyo at asno. Talagang mamamatay tao. Pati ba naman pasusuin? Mamamatay tao talaga si Yahweh. Tingnan mo ang nakakatawa sa 2 Samuel, sa 2 Samuel, ito yung nakakatawa kay Yahweh, asar talo sa mga bata. Sa 2 King. Asar talo si Yahweh sa mga bata. Tingnan mo Chapter 2, verse 23. Tamo. Mula sa Jericho, nagpunta siya sa Bethel, sa daan nasalubong siya ng maraming bata. At pakutyang sinabi sa kanya, sasama kami sa iyo, kalbo. Lagi akong natatawa pag nadadaanan ko tong kalbo eh. Sabi ng mga bata kay Eliseo, propeta ng Diyos, sasama kami sa iyo, kalbo. Sasama kami sa iyo. Nilingon niya ang mga bata at isinumpa sa pangalan ni Yahweh. Mula sa kagubatay lumabas ang 2 oso at nilapa ang 42 sa mga bata, sinakmal, lumibak sa kanya. So tignan mo, yung bata, pinatay, inasar lang na kalbo, tinawag lang na kalbo yung propeta niya, pinatay niya. Ito pa, mga kababaihan, mag-ingat kayo sa Biblia. Inutusan itong mga Kristiyanong lalaki, itong mga tagasunod ni Yahweh, na nagiging batayan nila ang Biblia, inutusan silang manggahasa. Ito. Magandang balita, gahasa. ulit. Magandang balita, gahasa. Anong sabi dito? Sabi dito, ipaghahampas sa harapan nila ang kanilang mga sanggol. Limasin ang kanilang mga tahanan.
gahasain ang kanilang mga asawa. Ayan, gahasain ang kanilang mga asawa. Aba naman, magandang balita yan. Ha? Magandang balita yan. Oh, ngayon, bago tayo magkalimutan, pinutol niya yung binasa niya sa Quran. Ha? Pinutol niya yung binasa niya sa Quran. Sa chapter 19. Nagtanong siya, binasa niya yung 72, pero pinutol niya. Talaga. Napaghahalataan ka, kapatid. Oh. Napaghahalataan ka. Ayan, oh. Basahin natin by context. Ano bang sinasabi diyan? At walang sino man sa inyo ang hindi magdaraan, tatawid sa ibabaw nito, impyerno. Ito ay isang itinakda na kapasyahan ng inyong Panginoon. At, ano daw ang sabi? At, ayan o, may at o. Ngayon, putulin natin yan. Sige, magkaiba yan. Ah. So, okay, granting natin. Magkaiba daw yung 2 at saka yung 1. Takpan natin. Takpan natin yung 1. Ipakita natin yung 2. Ngayon, kung magkaiba yan, para saan yung salitang at? Para saan yung at? Ha? Para saan yung at? Kung magkahiwalay yan, hindi yan magkahiwalay. Magkadugtong yan. Kaya nga may at, kasi yan ay conjunction. Ibig sabihin, meron siyang sinundan na kailangan niyang dugtungan. Anong sabi? At aming ililigtas sila. Sino? Yung mga nasa impyerno. At aming ililigtas sila na may pangamba kay Allah at naging masunurin sa Kanya. At aming hahayaan, ano daw? At aming hahayaan si Catholic Faith, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at mapaggawa ng kamalian dito na mangipuspos sa kanilang tuhod sa impyerno. Wala kang napatunayan. Okay, may 1 minute kami bro na last na pagpapasalamat, 1 minute. Okay. Okay, mauna ako. Ilo po, magsisimula na ba? Sige. Maraming salamat sa mga nakikinig diyan, sa lahat po ng mga maraming salamat po sa ating host din, sa ating kadebate si Light of Suna. At ang debate po ay para po sa mga nakikinig, hindi po para sa amin. Dahil lahat po tayo naghahanap na po ng baga kalinawan. So, kayo na pong bahala. Wala po talagang aangkin na natalo, manalo, kasi nga hindi kami mag-decide, kayo po. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng viewers at sa ating magiting na moderator na talagang nag-handle na maganda yung flow ng debate. So, ito lang masabi natin, salamat. At naway, lagi kayong makinig ng mga debate para po mayroon pong mga makuha po kayong mga aral po na kung ano po yung hindi nyo nauunawaan, at willing po tayo magpatanong din po pag may time po. Sana po magkaroon po ulit kami ng debate ni Light of Sun. Salamat po sa lahat. Salamat po.
Ayan, maraming salamat unang-una sa ating moderator sa kanyang pagmo-moderate sa atin sa naganap na debate ngayon at sa ating pong mga viewers, no? Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na aanuhin kung kayo nang bahala, no? Kayo matalino naman kayo eh. Nasa sa inyo kung magpapauto kayo sa kanya, 'di ba? Oh. So, magsuri kayo, kagaya ng sinabi niya, magsuri kayo. Pag nagsuri kayo, malalaman niyo na ang Biblia ay walang kwenta. Oh. So, yun lamang, Mr. Moderator. Maraming salamat. Okay, thank you ulit. Ayun mga kapatid, balik na tayo sa ating pag